Hello po, Bangdanan po. Nagwo-worry yung mga Garnis kasi nga kung magkakaroon daw ng moratorium, wala din sila matatanggap kasi nga naka-garnish yung mga ano nila, yung mga ATM nila, no? Kung ang gagawin ng mga PLI, kung gagawin ng mga PLI ay katulad ng dati, magsususpend o i-hold nila, no? So, mag-i-stop muna sila ng deduction for 3 months. Pag ganun ginawa nila, katulad ng pandemic, wala nga makukuha yung mga garnish kasi papasok yan sa ATM nila. Garnish sila. Kaya dapat ang gawin ng PLI sana, katulad ng ginawa ng GSIS, to my understanding, ay papasok doon sa UMID. Kasi magre-refund Magre-refund yung GSIS ng 3 buwan. Sana ganoon din ang gawin ng PLI, ano? Mag-refund na lang ng 3 buwan at ipasok sa mga ATM na inisyu ng PLI sa mga guro. Diba? Katulad ako, meron akong East West Bank na para doon sa loan At saka meron din ako sa City Savings na inisyu sa akin para doon sa loan. So, po pwedeng kung may puso, kung generous enough yung mga PLI, ganun na lang gawin. Ipasok na lang sa mga ATM. Or, mag-suspend ng 3 buwan. Ngayon, kung magsususpend ng 3 buwan, yung mga garnish, hindi nga naman nila matatanggap. Kaya lang ito napapag-usapan lang natin kasi nagiging clamor ng mga guro. Pero walang final. Wala pa kasing direktiba. Hindi naman natin alam kung gagawa ng direktiba yung Malacanang nor yung DepEd. Basta ngayon ay pinag-uusapan lang natin na ina-appeal natin sa PLI na posibleng magbigay. Diba? So, nag-a-appeal tayo sa PLI na sana magkaroon ng moratorium. Mababait naman kayo Kaya lang, balik tayo dun sa concern natin. Hindi natin alam kung paano yung scheme ng pagbibigay ng moratorium ng mga PLI. Kung katulad ba nung dati, nung pandemic. Kung katulad nung dati, nung pandemic, papasok yan sa ATM. Kasi magsususpend sila ng 3 buwan. Ngayon, pag nagsuspend sila ng 3 buwan, 3 buwan tayong hindi kakaltasan. Kaya pwedeng maging buo yung sahod natin sa ATM. Kaya lang, yung concern ay hindi rin ito matatanggap ng mga gurong garnish, no?